Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Pagkatapos nila maghanda ng pagkain, ay umakyat na siya sa silid ni Rafael para magpalit ng damit. At dahil hindi naman bumalik si Rafael, napilitan siyang sumabay kina Albert at kay Carlos papunta sa bukid. Pagsakay niya sa kotse ay si Albert pa lang ang naruroon. Ang sabi ni Papa, "May sakit ang mama mo, kaya hinanap mo ako dito. Kumusta na siya?" "Mabuti na ang kalagayan niya. Naoperahan na siya sa puso at nagpapalakas na lang siya ngayon." Isang ngiti ang pinakawalan niya. Nang magkatinginan sila sa salamin, hindi niya gustong maging magkaaway pa sila ni Albert. Kung mabibigyan siya ng pagkakataon, ay susubukan niyang maayos ang relasyon ng magkapatid. Si Almira lang naman talaga ang itinuring niyang kontrabida sa buhay niya. Mabuti naman. Pasensya ka na kung wala ako noong kailangan mo ako. Okay lang, kalimutan mo na yon. Pero tungkol kay Rafael at Papa mo, tulad ng sinabi ng Papa, huwag mo nang isali ang sarili mo sa gulo namin dito sa mansyon, Cassandra. Ngayon niya nakumpirma na narinig nitong lahat ang pag-uusap nila kanina ni Carlos sa kusina. Gusto kong malaman kung saan nanggagaling ang galit mo kay Rafael. Hindi mo ba nakikita na nasasaktan ang papa mo sa tuwing nagtatalo kayong dalawa? Nasasaktan? Isang mapait na pag-iling ang ginawa nito. Masaya siya sa piling ng anak niyang kahit kailan ay hindi nagbigay ng sakit ng ulo sa kanya. Para sa kanya, hindi ako naging mabuting anak at hindi ako naging sapat para sa kanya. Hindi totoo yan, Albert. Bakit hindi mo buksan ang puso mo para pakinggan ang pilit mong pagbingi-bingihan? Mahal ka ng ama mo, Albert. Nakita mo ba kung paano ako ipinahiya ni Papa sa harap ninyong 4 kagabi? Nandoon ka, Cassandra. Aalisan niya ako ng sustento, lalo na sa winery, dahil hindi ko maayos ang pagsasama namin ni Almira. Anong magagawa ko? Kung kahit maglumuhod ako sa asawa ko, si Rafael ang laman ng puso at isip niya. Hindi yan totoo, Albert. Hindi mo maaagaw si Almira kay Rafael kung hindi ka niya mahal. Pero iyon ang buong katotohanan. Agawin ko man ang lahat kay Rafael, siya pa rin ang panalo sa huli. Siya lang ang magaling. Siya lang ang mapagbigay. Tapos ngayon, shares na lang dito sa hasyenda. Ipagdadamot pa nila sa akin. Hindi mo nakukuha ang punto ng papa mo, Albert. Unti-unti nang lumilinaw ngayon kung bakit lumalalim ang galit nito sa dibdib para kay Rafael. Pero walang kasalanan ang asawa niya sa itinanam na galit ni Albert sa dibdib nito. Hindi mo ba iniisip na kaya gustong putulin ng papa mo ang sustento mo para mamalagi ka dito sa mansyon? Kailan mo ba siya huling nakasama? Kailan mo siya huling nakakwentuhan ng hindi kayo nag-aaway? Nakita niya ang pagyuko ni Albert sa manibela. Pilit nitong ikinukubli sa kanya ang ibinabadyang luha sa mga mata nito. Hinihiling niyang huwag pa sanang dumating si Carlos para makausap pa niya na matagal si Albert. Tuwing nandito ako, mas lalo ko lang nakikita ang kakulangan ko bilang anak niya, Cassandra. Sumisinghot ito at lumunok na tila may malaking bara sa lalamunan nito. Ano ang alam kong gawin sa bukid? Si Rafael ang magaling dyan. Ang tingin pa ng lahat sa akin ay tagawaldas lang ako ng pera ng papa. Gayong siya nagturo sa akin na kumuha ng kasiyahan sa material na bagay. Nagkamali ang papa mo sa paraan ng pagpapakita niya ng pagmamahal para sa iyo doon.
Aminado naman siya roon, Albert. Pero bakit hindi mo siya bigyan ng pagkakataon na itama ang mali niya bago pa maging huli ang lahat? Sa palagay mo ba, ganun lang kadali ang matutunan dito sa asyenda? Napakatanda ko na, pero wala akong kaalam-alam kung paano alagaan ang lupang ito. Hindi requirements ang edad para matutunan ang lahat ng bagay. Alam mo yan, Albert. Puno ng pag-asa ang nasa puso niya ngayon, na malilinawan niya kahit papaano ang pag-iisip ng dating kasintahan. At sa tingin ko, marami kayong babawiing oras ng papa mo sa isa't isa. Huwag mong isipin ang kompetisyon ninyo ni Rafael. Kahit kailan ay hindi niya mapapantay ng isang tunay na anak. Ang pagsisikap niyang paluguran ang papa mo ay ang pagtanaw lang ng utang na loob. Ikaw pa rin ang dugo at laman ni Carlos. Huwag mong kalilimutan yan, Albert. Tuluyan ng tumulo ang luha sa mga mata nito na hindi nito napigilan. Wala itong salitang binitawan hanggang makasakay si Carlos sa kotse. Hindi naman nagtatanong ang matanda kung bakit namumula ang mga mata ng anak. Ngumiti lang siya rito na lumingon ito sa kanya. Pagdating nila sa bukid ay nagpahuling bumaba si Albert. Sinalubong si Carlos ng mga tauhan, habang ang iba naman ay tinungo ang compartment para kuhanin ang pagkain at mga kubyertos. Bumaba ka na at samahan ang papa mo, Albert. Yayayain ko si Rafael sa tabing dagat para magkaroon kayo ng masayang kwentuhan kasama ang mga tauhan. Siguradong kahit sila ay gusto kang makadaupang palad. Isang matamis ang pinakawalan nito. Bumaba ka na rin, Cassandra. Isang minuto ka pang magtatagal dito kasama ko, ay susugurin na ako ng asawa mo. Napatingin siya kay Rafael na hindi maipinta ang mukha nito, habang pasulyap-sulyap sa kinaroroonan nila. Bahagya siyang kinabahan, dahil tiyak na galit na naman ito. Hindi ko rin maintindihan dyan sa kapatid mo, Albert. Palaging galit sa mundo, mula na makilala yata ako. Hindi ko nga makita yung sinasabi mong maunawain at mapagbigay sa lahat ng bagay. Isang halakhak naman ang pinakawalan ni Albert, saka umiling. Kung hindi ko lang napanood ang video na halos magmakaawang asawa mo sa asawa ko bago kayo ikasal, iisipin kong na love at first sight sa iyo si Rafael. Isang matamis na ngiti naman ang pinakawalan niya. E di kung hindi love at first sight, love at first kiss na lang. Sumagi sa isip niya ang ilang beses na paghalik sa kanya ni Rafael simula noong ikasal sila. Parang nagsaselos na yata ako. You were my girlfriend, right? Nasaan ang pagmamahal na sinasabi mong para sa akin dati? Ni hindi ko nakita ang mga ngiting yan noong ako pa ang boyfriend mo. Itinapat ni Albert ang kamay sa dibdib nang lumingon sa kanya. Naging tayo ba? Biro naman niya rito. Nakangiti siya kay Rafael, pero hindi ito ngumiti pabalik sa kanya. Mahaba-habang paliwanagan ang kailangan niyang gawin. Nang lumapit siya kay Rafael, ay ipinaikot niya ang kamay sa baywang nito. Bahala na kung anong isipin ng mga tao roon. Mag-asawa naman sila. Nagugutom ka na ba? Tanong niya ng pabulong. Gusto kong sa tabing dagat kumain. Bakit hindi si Albert ang isama mo? Sagot nito na pabulong rin. Hindi niya gustong dito magpaliwanag tungkol sa kanila ni Albert. Kaya tinungo niya ang kinaroroonan ni Carlos para magpaalam. Aalis muna kami ni Rafael, Papa. Hindi niyo ho kami sasaluhan, Ma'am Cassandra. Napakasarap niyo ho palang magluto ng kaldereta. Wika naman ng isang tauhan. Salamat ho, kain lang ho kayo. Nandito naman si Papa at Albert. Gusto kong masolo ang asawa ko. Hindi ko nakakasama sa maghapon. Sinasabi na nga ho ba na dapat mag-honeymoon muna kayo eh. Pinamulahan naman siya ng mukha na hindi nililingon si Rafael. Kanina pa ito hindi ngumingiti. Aalis na ho kami. Babalik din kami pagkapananghali. Hinila niya ang kamay ni Rafael na mabuti namang hindi pumalag. Nang makasakay sila sa kotse na gamit nila, pagpunta sa bukid ay sakalang ito umimik.
Okay na pala kayo ng ex-boyfriend mo. Hindi ito tumingin sa kanya bagkus ay nakatuon lang ito sa daan. Masyado ng maraming kaguluhan kung lahat magkaaway-away pa, Rafael. Gusto ko lang maayos ang relasyon ninyong magkapatid. At sa tingin mo, ikaw ang makakaayos nun? Sa palagay mo ba, kilalang kilala mo ang ex-boyfriend mo? Niloko ka niya. Isang nakakainsultong tawa ang pinakawalan nito. Huminga siya ng malalim para humugot ng mahabang pasensya. Kung si Albert ay nakakaya niyang pagsabihan kanina, kay Rafael ay kailangan niya maghinay-hinay. Siguro nga ay mas kilala niyang mahinahon si Albert kaysa sa lalaking pinakasalan niya. Hindi, Rafael. Hindi ko siya kilala ng lubusan. Kayong lahat ay estranghero pa rin sa akin. Pero parte na rin ako ng pamilyang ito ngayon. Hindi ba? May karapatan na ako magbigay ng opinyon kung ano ang nakikita kong makakatulong para magkasundo tayo kahit papaano. Hindi na ito umimik sa kanya. Alam niyang mahaba-habang pangunawa pa ang kailangan niyang gawin para kahit papaano ay mabawasan man lang ang distansya ng magkapatid na pinalala ng pagtataksil ni Almira kay Rafael. Nang bumaba sila sa kotse sa silong na matayog na pine tree, ay sumandal si Rafael sa kotse. Tinanaw nito ang payapang dagat. Pasensya ka na kung dito kita naisipang hiyain. Alam kong maraming alaala ni Almira ang idinulot sa iyo sa lugar na ito. Din bakit mo nga ako dinala dito? Gusto kasi ng papa mo na bumawi kay Albert. Pero nag-alangan ang kapatid mo. Dahil bukod sa wala siyang alam sa pagbubukid, hindi rin niya kilala ang ibang tauhan. Sinabi ko na bibigyan ko sila ng pagkakataon ng papa mo na magkaroon ng masayang kwentuhan kasama ng mga trabahador. All the while, I really thought you want to spend time with me. Binuksan nito muli ang kotse at sumakay. Nanatili siyang nakatayo sa damuhan at nakatanaw sa dagat. Get in, Cassandra. Mariing utos nito nang hindi siya kumikilos. Saan tayo pupunta? Umiwas ng tingin si Rafael nang lumingon siya rito. Babalik sa kubo. Sige, maglalakad na lang ako pabalik doon. Lumakad siya palayo na imbes na sumakay sa kotse. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Isinara nito pabagsak ang pintuan ng kotse at lumapit sa kanya. Ano ang ginagawa niyo ni Almira kapag nandito kayo? Hindi niya pinansin ang init ng ulo ni Rafael. Bakit gusto mong malaman? Tumaas ang sulok ng labi nito. Hindi rin naman niya alam kung bakit yun ang naiisip niyang itanong. Mas lalo lang niyang pinapalala ang nakaraan ng dalawa. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit kailangan mong iwasan ang ganito kagandang lugar. Kahit may magpapaalala sa iyo ng isang masakit na pangyayari sa buhay mo. Halos 2 taon na yun, Rafael. Hindi pa ba nawawala ang sakit sa dibdib mo? Kung gusto niyang maalis ang galit sa dibdib ni Albert kanina, mas lalong gusto niyang maalis ang sakit na laging dala ni Rafael. Hindi ito sumagot na muling tumingin sa karagatan. Kukunin ko ang pagkain natin sa compartment. Lumakad siya patungo sa kotse para kunin ang inihiwalay niyang pagkain kanina. Pagbalik niya ay tahimik pa rin si Rafael hanggang sa makakain sila. Hindi ka pa ba uuwi? Hindi pa. Sumabay ka na lang ulit kina papa. Magpapaiwan na lang ako. Hayaan mo na magkaroon ng oras si papa at si Albert. Hindi kita mahaharap dahil maraming trabaho sa bukid, Cassandra. And please, stop making decision on your own without consulting me. Ayokong mapahiya sa harap ng mga tauhan ko. Isang tango na lang ang pinakawalan niya para hindi na dumagdag pa sa inis ng kanyang asawa. Wala siya nagawa kung hindi ang sumama kay Carlos at Albert na bumalik sa mansyon. 3:00 ng hapon nang dumating si Rafael. Wala itong imik nang umakyat sa silid nito.
Gusto mo ba ng halo-halo? Tanong niya para magkaroon sila ng pag-uusapan. Nakita ko kanina yung masarap na halo-halo dun sa bayan. Babalik ako kaagad sa bukid. Si Albert na lang ang tanungin mo. Sa halip na mainis ay gusto niyang bumunghalit ng tawa. Nagsiselos ba si Rafael sa kapatid nito? Ngayong gusto kitang makasama, itataboy mo ako. Bakit ba ang sungit mo kanina pa? Maasim ba ang kaping tinimpla ko? Sabi ko kasi kay Manang itapon na lahat ng pang-asim sa kusina. Don't make fun of me, Cassandra. Ngayong naagaw na ni Albert si Almira, ikaw naman ang pinupuntirya niya. At ang masama pa nito, hinahayaan mo siyang gawin iyon. Ano pa nga ba naman ang aasahan ko? Hindi ko na hinintay pa na umabot pa na masaktan na naman ako. Tumalikod ito sa halip na ituloy ang sasabihin. Mas lalo niyang gustong humarang sa pintuan. Nakikinig ako, Rafael. Bakit hindi mo sabihin ang lahat ng nilalaman ng loob mo? Kalimutan mo na yon. Kung gusto mong dumikit ng dumikit kay Albert, walang problema sa akin. But don't expect anything from me. Ibinigay nito ang buong lakas para buksan ang pintuan. Sa kabila ng pagharang niya, wala siya nagawa kung hindi ang pagmasdan na lang ito. Pababa ng hagdanan hanggang sa mawala sa paningin niya.